your beloved Boss Mike Cervera. Guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the... Aminado na naging cause siya ng stress at pahirap sa mga estudyante dahil hindi naman daw siya galing sa education sector. Kaya naging, nako! Hindi mo pala alam, hindi mo pala kaya. Bakit mo tinanggap yan trabaho? Alam nyo mga kababayan, tama si Atty. Claire Castro. Kung hindi nyo naman alam, kung hindi nyo naman kaya, bakit nyo kasi tinanggap? Tapos ngayon, isisisi nyo pa sa nag-alok ng posisyon sa inyo. Kung di ba naman talaga kayo kabobo, no? Mga kababayan ko, no? Ay, ewan ko. Pero ang Pangulong Bongbong, ibahin nyo. Ibahin nyo ang Pangulo. Eto, Well, Madam Chair, Mr. Secretary General, Excellencies. Mga kababayan panoorin ang ating Pangulong matalino, Pangulong desente, Pangulong may malasakit na totoo. Panoorin natin, mga kababayan ko pasok, ikaw talaga, Jel Untalan, nagpaantar ka pa. Ito na. Distinguished delegates, it is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of the nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. How are the women doing? If women are educated, safe, able to work, able to lead, able to decide the course of their own lives, then a society is moving forward. If they are not, then no level of prosperity can truly be called progress. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of Ay, si First Lady pala yun! Grabe, no? Ang galing, no? Kaya ni Sara Duterte yung ganyang mag-speech sa maraming mga foreign country, foreign leaders? Kaya ni Sara Duterte? Paki-comment nga. Sa mga magsasabi na kaya ni Sara Duterte yung ganyan na manalumpati sa harap ng mga iba't ibang leaders ng bansa, kapag kaya, press 2. Sa mga nagdududa at nagsasabing hindi kakayanin ni Sara, press 1. It is a cornerstone. Nakaka-proud, no, mga kababayan, kung ganyan ang presidente mo, makikita mo, tatayo sa harap ng mga iba't ibahong mga leader, bigatin ng mga bansa, mga kababayan ko, nandiyan ang Pangulo, nasa gitna. Imagine nyo nga mga kababayan ko, si Sara Duterte yung nandiyan dyan. Malamang mga kababayan, wala. Baka puro kapahiyaan yung ating raranasin dyan. Ito na, mga kababayan ko. Tuloy natin si Pangulo. Nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. Grabe, no? Our country has worked Si Pangulong Bongbong Marcos talaga, statesman no, mga kababayan ko. Wala kang masabi. Sa totoo lang, yung ang linaw ng pagsasalita ng mensahe, ng mga salita, no? Talagang maiintindihan, mapapaganyan ko. Di ba, no? O kapag kay Sara, kay Sara, ganun ka. Kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakinig ko. Di ba, no?
Yung mga DDS na kaganyan, no? Di ba, no? Sige, tuloy. Instantly to translate this belief into policy, strengthening protections for women, expanding opportunities for education and employment, and promoting women's leadership across all sectors of society. Grabe, no? But even as we take pride in this progress, we recognize that the journey towards full equality, both in our country and around the world, is far from complete. Across many societies, women still Grabe, no, mga kababayan, no? Makapanindig balahibo ito, mga kababayan. Ang galing, oo. Ang galing mo, Pangulong Bongbong Marcos, nakaka-proud! face barriers that limit their opportunities. Too many continue to experience discrimination and violence. Too many girls are still denied the education that will allow them to shape their own futures. Nako! And that is why the work of this commission remains as vital today as it was 70 years ago. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend beyond far beyond the individual. They strengthen families. Pogi ni Pangulo, no? Ang pogi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Grabe, mga kababayan, no? Yung pananamit, mga kababayan, disenteng-disente, no? Communities and expand the possibilities of entire nations. Economic empowerment is equally essential. Kita nyo, mga kababayan ko, ha? Walang basa-basa yan. Women must have access to employment, to finance, to entrepreneurship, and to leadership. Nako. Societies that fully include women in economic life are not only more just, they are stronger, they are more resilient. Grabe, no? Inaano kayo, ha? Binibuild up ang kababaihan ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Oo, ha? Ito na. That's the value of education, Sarah. Alam nyo, mga kababayan, kung ikukumpara nyo si Sarah kay Pangulong Bongbong, di naman siya pagano, ha? Kung meron pong row 30, si Pangulong Bongbong Marcos nasa row 1, si Sara Duterte nasa row 30. Must remain united in confronting violence against women in all its forms. Kita nyo? Violence erodes dignity, weakens communities, and undermines the very foundations of our justice. But beyond laws and institutions, we must also address the attitudes and assumptions that continue to limit women's roles in many parts of the world. True equality requires not only policy change, but cultural change. Excellencies, the world today faces many challenges: conflict, climate change, economic uncertainty, and rapid technological transformation. Correct! Sabi ni Jing Martin, katabi ng trash can, Boss Mike. Hindi trash can. Ang katabi ni Sara, landfill. Yung tapunan na ng basura. Row 30 Row 30, section 30. Tuloy na natin si Pangulo. But there is one principle that remains beyond question. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded from shaping those solutions. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. Puta, walang basa-basa. The Philippines stands ready to work with all nations to Ayaw ba advance ni this Sara cause. Duterte yan? Because when women rise, societies Oy, rise Sara, with them. mahiya ka naman. When women lead, nations move forward. Sara Duterte, mahiya ka naman. Nagsasalita ka lang sa harap ng dalawang bobong vlogger. Si Pangulong Bongbong nagsasalita
sa harap ng mga matatalinong leader sa buong mundo. Mga kababayan, nakita nyo kaibahan, ano? Si Sara ang kaya niya lang pagsalitaan sa harapan ng dalawang vlogger na bobo. Si Pangulong Bongbong, siya mga leader sa buong mundo, puro matatalino. Pero mga kababayan, pinanis, oo, matindi. Matindi mga kababayan ko, Oo, dalawang bobong vlogger na nga lang, Chupriti. Ang kaharap may, meron pang script eh. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity. Grabe. Thank you and mabuhay. Yes, go! Diba? Kita nyo mga kababayan ko? Yan ang pagkakaiba ng gusto ng DDS. Inaayawan yung matalino. Ang sinusundan yung mga bobo. So paano? Pero inyo nakadalawang oras tayo. Imbis na dalawang vlog to. So paano mga kababayan Oo, balik na lang tayo mamaya. Meron tayong tatalakayan, no? Eto. Agan ng kapatid. Isa pang bobo. Eto mamaya talakayin natin Isa pang bobo. Katulad ni Sara Duterte, Galit na galit mga kababayan sa nangyayari sa Iran. Samantalang yung mga Iranian people, mamamayan ng Iran, tuwang-tuwa na nagpapasalamat sa Amerika. Yung mga DDS, galit na galit sila. Mga bobo talaga mga kababayan, anyways, mga kababayan, hanggang dito na lang. At talaga naman, kung ang Pangulo natin ay katulad uli ni Pangulong Bongbong ang papalit, masarap talaga. Totoo yan, masarap maging Pilipino. Alan Manalo. Ano? Paano? Di flag ceremony na. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Syukran. Our beloved Boss Mike Cervera.